Malamig na ang bangkay, ngunit mas malamig ang puso ng sariling kadugo. Habang tahimik na binibihisan ni Soledad, ang bilyonaryong inakalang patay, sa labas ay nagdiriwang ang mga anak nito. I-cremate na agad ang matanda bukas bago pa may makahalata. Halakhak ni Sebastian, isang kasuklam-suklam na kataksilan. Ngunit nang biglang dumilat ang mga mata ng bangkay at humawak sa kanyang braso, nagsimula ang pag-ikot ng tadhana. Maililigtas ba ng isang hamak na tagapaglinis ang taong itinapon ng sariling pamilya? My God! Ang tapang ng amoy ng formalin. Make it fast, Sebastian. I-cremate na agad ang matanda bukas bago pa may makahalata. I can't stand playing the grieving widow anymore. Nakakasira ng aura ang pagpapanggap. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa manipis na pinto ng malamig na silid. Sa loob, nakatayo si Soledad, isang hamak na tagapag-ayos ng mga yumao. Hawak niya ang isang malinis na bimpo. Marahang pinupunasan ang namumutlang mukha ni Don Santiago Aragon. Habang sa labas ay nag-aapura ang mga sarili nitong dugo at laman na maging abo ang bilyonaryo, naroon ang mga kamay ng isang estranghero. Pilit na ibinabalik ang dangal sa huling sandali ng isang dakilang ama. Naramdaman ni Soledad ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Tila may nakabarang tinik sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang malamig na simoy mula sa aircon ay hindi hamak na mas mainit kumpara sa napakalamig na kasamaan ng mga taong nag-uusap sa kabilang banda ng pader. Naiisip niya ang sariling asawa na matagal nang pumanaw, kung paano niya iniluha ang bawat sandali nito. Paano nakakaya ng mga anak ng matandang ito na itapon ang sariling ama na parang isang sirang kagamitan? Hinigpitan niya ang hawak sa bimpo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pilit na nilulunok ang pait ng kawalang katarungan sa mundong ito. Lumapit si Soledad upang ayusin ang magulong pilak na buhok ng matanda. Tiningnan niya ang mga mata nitong nakapikit. Wari ba ay nagpapahinga na mula sa kalupitan ng mundo? Ngunit sa pagdampi ng kanyang daliri sa pisngi nito, isang bagay na imposibleng mangyari ang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Ang malamig at matigas na kamay ni Don Santiago ay biglang umangat. Kumapit ang mga daliri nito sa pulso ni Soledad. Hindi ito isang likas na galaw ng laman na nawalan ng buhay. Isang mahigpit at nanginginig na hawak na puno ng pagmamakaawa. Bumagsak ang basang bimpo mula sa mga kamay ni Soledad patungo sa malamig na sahig nang walang anumang ingay. Paralisado siya. Nanigas ang bawat ugat sa kanyang katawan nang dahan-dahang dumilat ang mga mata ng inakala niyang bangkay. Namumula ang mga ito, puno ng luha at umaapaw na pagdurusa. Bumuka ang mga tuyong labi ng bilyonaryo at mula sa kanyang nanghihinang lalamunan ay lumabas ang isang paos na tinig na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Soledad. Tulong! Nilaso nila ako. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Soledad. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging yelo. Bago pa man siya makapagsalita o makahinga ng maayos upang iproseso ang nakagigimbal na katotohanan, narinig niya ang mariin at bakal na pag-ikot ng siradura ng pinto mula sa labas. Bumubukas ang pinto. Papasok si Sebastian habang ang mga mata ng kanyang amang inakala niyang patay na ay mulat na mulat. Sa kakarampot na segundong yon na naghihiwalay sa buhay at kamatayan, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw sa nagigipit na kaluluwa ni Soledad. Paano maililigtas ng isang hamak na tagapaglinis ang isang buhay kung ang sarili niyang hininga ay malapit ng patidin ng katotohanan? Sa pagbukas ng pinto, tila pinabilis ng tadhana ang kilos ni Soledad. Bago pa man makapasok ng tuluyan ang anino ni Sebastian, mabilis niyang hinila ang puting tela upang takpan ang buong muka at katawan ni Don Santiago. Nakatungo siya at nagpanggap na nag-aayos ng mga kagamitan sa ilalim ng bakal na higaan, kasabay ng pilit na pagkontrol sa kanyang mabilis at mabigat na paghinga. Ramdam ni Soledad ang malamig at mapangmatang titig ni Sebastian
Matalim ang mga salitang binitawan nito. Bakit ang bagal mong kumilos? Binabayaran ka ba ng pamilya ko para titigan ang bangkay ng tatay ko? Make it fast. The guests are arriving tonight. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa harap ng mga bisita mamaya. Iniutos ng lalaki na ihanda na agad ang kabaong dahil darating na ang mga kilalang tao sa lipunan para sa unang gabi ng lamay. Tumango lamang si Soledad ng paulit-ulit, nakayuko at hindi makatingin ng diretso habang sa ilalim ng manipis na puting tela ay nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng matanda. Tahimik siyang nanalangin ng buong taimtim na sana ay wag ko itong umubo o gumalaw. Nang tuluyan ng makalabas si Sebastian at sumara ang pinto, agad na inalis ni Soledad ang tela. Walang oras para mag-alinlangan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at ilayo ang matanda sa panganib. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang maalalayan ang mabigat at nanghihinang katawan ng bilyonaryo palabas ng silid. Dahan-dahan silang naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa isang lumang bodega sa likuran ng gusali kung saan inilalagay ang mga sirang kagamitan ng morgue. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid, napaupo ang bilyonaryo sa isang lumang silya. Nanginginig ang buong katawan nito, hindi lamang dahil sa lamig ng paligid, kundi dahil sa epekto ng lasong patuloy na sumisira sa kanyang sistema. Walang pag-aatubili, hinubad ni Soledad ang kanyang luma at kupas na jacket upang ibalot sa mga balikat ng matanda. Wala nang uri sa lipunan ang mahalaga sa mga sandaling iyon. Walang bilyonaryo at walang hamak na tagapaglinis. Tanging dalawang kaluluwang nagdaramayan na lamang ang naiwan sa dilim. Sa gitna ng kanyang pagluha at paghabol ng hininga, ikinuwento ni Don Santiago kung paano niya mismong nakita ang sariling anak na pinalitan ang laman ng kanyang mga gamot noong siya ay nag-agaw buhay. Isang matinding kawalan ng pag-asa ang bumalot sa mukha ng amang ginawa ang lahat upang palakihin ng maayos ang kanyang pamilya, lamang para pagtaksilan dahil sa sakim sa yaman at kapangyarihan. Nakikinig si Soledad ng may mabigat na dibdib. Ang bawat salita ng matanda ay nag-iiwan ng malalim na katanungan sa kanyang isip. Saan kaya itinago ng mga ito ang tunay na medical records na nagpapatunay ng pagkalason? Alam niyang nasa loob lamang iyon ng mga gamit ng pamilya Aragon. Pagsapit ng unang gabi ng lamay, naging abala ang buong paligid. Punong-puno ng mga nagkukunwaring nakikidalamhati ang bulwagan. Sa isang pribadong silid, sinusuri ni Carmela ang mga mamahaling damit na ipapasuot sana sa matanda para sa kabaong. Ngunit habang kinakapan niya ang mga bulsa ng itim na suit, biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Kumunot ang kanyang noo at nag-igting ang kanyang panga. Nawawala ang isang maliit na vial ng gamot na sinadya nilang iwan doon bilang bahagi ng kanilang malinis na plano. Isang malamig at mapanganib na hinala ang gumapang sa kanyang isipan, nagbabadyang mag-apoy at tupukin ang sinumang nangahas na pakialaman ang kanilang mga sikreto. Sunod-sunod ang pagkislap ng mga ilaw mula sa mga lente ng kamera na tila nagpapabulag sa sinumang nakatingin. Humarap si Carmela sa mga mamamahayag, maingat na pinupunasan ang mga pekeng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Ang kanyang tinig ay nanginginig, perpektong inaral upang makuha ang simpatiya ng buong bansa. We lost the pillar of our family. Humihikbi niyang pahayag, sabay hawak sa braso ng kanyang asawang si Luciano na nakatungo lamang sa kanyang tabi. Ibibigay namin ang lahat para sa kanyang kapayapaan. Daddy Santiago was a very good man, and it breaks my heart to see him go so suddenly. Mula sa isang madilim na sulok ng bulwagan, lihim na nanonood si Soledad. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang higpit na nakahawak sa isang lumang walis. Halos masuka siya sa husay ng pag-arte ng babaeng ito. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Carmela ay puro kasinungalingan. Ginagamit ang kamatayan upang linisin ang kanilang pangalan
at itago ang karumal-dumal nilang plano. Upang takasan ang nakaririmarim na eksena, pasimpleng naglakad si Soledad patungo sa kusina ng morgue. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok at nilagyan ito ng mainit na lugaw na kanyang iniluto. Maingat siyang naglakad sa madilim at makipot na pasilyo pabalik sa lumang bodega kung saan nagtatago ang matanda. Pagbukas niya ng pinto, tumambad kay Soledad ang kalagayan ni Don Santiago na labis niyang ikinabigla. Nakaupo ang matanda sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, habang mahigpit na yakap ang lumang jacket na minsang pag-aari ni Soledad. Mula sa maliit na radyo ng gwardiya sa labas, maririnig ang nanginginig na tinig ni Carmela habang nagsasalita sa isang panayam. Tahimik lamang si Don Santiago. Wala siyang sinasabi, ngunit kitang-kita ni Soledad ang mga luhang dahan-dahang bumabagsak mula sa kanyang mga matang puno ng pagod at panghihinayang. Hindi ang kanyang pisikal na kalagayan ang pinakamabigat na pasanin sa sandaling iyon, kundi ang matinding sakit na dulot ng pagkadismaya sa mga taong lubos niyang pinagkatiwalaan. Lumuhod si Soledad sa harap ng matanda. Dahan-dahan niyang sinandok ang mainit na lugaw at hinipan ito upang palamigin. Inilapit niya ang kutsara sa tuyong labi ni Don Santiago. Sa unang subo, tila nagkaroon ng kaunting kulay ang mukha nito. Tumingin ang matanda sa mga mata ng tagapaglinis. Hindi na siya isang bilyonaryong tinitingala, kundi isang hamak na matandang uhaw sa kalinga. Isang tipid, ngunit sinserong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagpasalamat ito, hindi bilang isang amo sa kanyang trabahador, kundi bilang isang kaibigan sa kanyang tagapagligtas. Ngunit hindi maaring magtagal si Soledad. Kinailangan niyang bumalik sa labas upang hindi maghinala ang mga tauhan ng pamilya Aragon. Pagdating niya sa likurang bahagi ng chapel, nakita niya ang mga lasing na negosyante at politikong nagtatawanan, nagkakasayahan at nag-iinuman. Isang masalimuot na pagdiriwang sa halip na pagluluksa. Bago pa man siya makapasok sa banyo upang kumuha ng malinis na basahan, hinarang siya ni Carmela. Matulis ang tingin nito. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na tila isang nakakadiring insekto. Naiintindihan mo ba kung magkano ang binayad namin sa funeral home na ito para sa lamay ng biyanan ko? Mataray na bungad ni Carmela, nakapamewang at nakataas ang kilay. Look at your clothes. Ang dumi-dumi mo. You are ruining the class of this wake. Nakakahiya sa mga bisita namin. May sumuka roon sa may parking lot mga VIP guests namin. Linisin mo ngayon din and stay out of my sight. Kumulo ang dugo ni Soledad. Gusto niyang isigaw sa mukha ng babaeng ito na mas madumi ang budhi nila kaysa sa kanyang lumang uniforme. Ngunit para sa ikaliligtas ni Don Santiago, nilunok niya ang matinding pangiinsulto. Tahimik siyang tumango. Kinuha ang balde at panlinis at lumabas sa malamig na gabi upang linisin ang dumi ng mga taong itinuturing na mataas sa lipunan. Habang naglilinis sa parking lot, narinig niya ang dalawang gwardya ni Sebastian na nag-uusap sa di kalayuan. Pinag-uusapan nila ang biglaang pagkawala ni Chief Mateo, ang matagal at pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad ni Don Santiago. Ayon sa mga ito, bigla na lamang itong nag-file ng leave of absence isang araw bago idineklara ang pagkamatay ng matanda. At mula noon ay hindi na mahagilap. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isip ni Soledad. Bakit aalis ang pinakamatapat na tauhan ng bilyonaryo sa oras na pinakakailangan siya nito? Nang matapos niya ang kanyang trabaho, madaling araw na. Pagod na pagod si Soledad at nais lamang niyang silipin sandali si Don Santiago upang siguraduhing nakatulog ito ng maayos. Maingat siyang naglakad pabalik sa madilim na pasilyo ng lumang bodega. Nilingon niya ang kaliwat kanan upang makasigurong walang nakatingin. Nang maisara na niya ang pinto mula sa loob at paglabas niya ilang sandali matapos ayusin ang kumot ng matanda, isang malaking anino ang tumambad sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Soledad. Sa di kalayuan ng pasilyo, nakatayo ang isa sa mga matitipuno at armadong gwardya ni Sebastian. Nakatitig ito
nang diretso sa kanya at sa pintuan ng storage room na dapat sana ay matagal nang nakapadlock. Walang anumang salita, nagsimulang maglakad ang gwardiya palapit sa kanya. Ang bawat mabigat na hakbang ng mga sapatos nito sa sementadong sahig ay tila nagpapayanig sa dibdib ni Soledad, nagbabadyang magbunyag sa nag-iisang lihim na bumubuhay sa bilyonaryo. Ang bawat hakbang ng gwardiya ay tila pumupukpok sa naguguluhang isip ni Soledad. Pabilis ng pabilis ang pintig ng kanyang puso habang papalapit ang malaking bulto ng lalaki sa madilim na pasilyo. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan niyang gamitin ang mismong kahinaan ng kanyang katayuan sa lipunan upang mailigtas ang matandang nakatago sa likod ng pinto. Nang tuluyang makalapit ang gwardiya, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa nang may matinding pagdududa. Sa isang baritonong boses, tinanong siya nito kung bakit siya umaali-aligid sa bodegang matagal nang ipinagbabawal buksan ng pamunuan ng punerarya. Sa halip na magpakita ng pagkataranta na tila may itinatago, pinili ni Soledad na magmukhang kaawa-awang trabahador na labis na takot mawalan ng trabaho. Bahagya siyang yumuko, nanginginig, na itinaas ang isang lumang basahang nakuha niya sa gilid ng pasilyo at ipinaliwanag na inutusan siya ni Ma'am Carmela na linisin agad ang mga suka sa labas, kaya naghahanap siya ng dagdag na panlinis sa mga lumang kabinet. Ginamit niya ang boses na nanginginig at puno ng paggalang. Tiningnan siya ng gwardiya nang may pandidiri, inutusang bumalik agad sa trabaho at wag nang magpagala-gala bago tuluyang tumalikod. Nakahinga ng malalim si Soledad, wari na bunutan ng malaking tinik sa dibdib nang makitang papalayo na ang lalaki. Samantala, sa loob ng Marangyang Chapel, nakatayo si Sebastian sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Kunot noo niyang pinagmamasdan ang saradong takip nito. Wala ang katawan ni Don Santiago sa loob. Bago pa man magsimula ang lamay, maingat itong pinalitan ni Soledad ng mga nakabumbong na kumot at unan at sinabihan ang pamunuan ng punerarya na sarhan ng takip dahil sa matapang na kemikal na ginamit na di umano'y maaaring makasama sa kalusugan ng mga panauhin. Hindi mapakali si Sebastian. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit siyang nakahawak sa isang maliit na itim na kahon na hindi niya binibitawan mula pa kaninang umaga. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang laman nito, ngunit ang paminsan-minsang paghimas niya sa takip nito ay nagpapahiwatig ng isang madilim at nakakatakot na sikreto. Nais sana niyang ipabuksan ng kabaong upang makasiguro sa kanyang mga hinala, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Carmela. Ipinapaalala nito na nakatingin ang mga mahahalagang panauhin at baka magdulot pa ito ng iskandalo na sisira sa kanilang perpektong pagpapanggap. Pagsapit ng madaling araw, nang humupa na ang dagsa ng mga tao at nakatulog ang ilang gwardiya, muling nakahanap ng pagkakataon si Soledad na makapuslit patungo sa bodega. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan niya si Don Santiago na namimilipit sa sahig at halos hindi na makahinga. Ang lason sa kanyang katawan ay patuloy na sumisira sa kanyang sistema at ang simpleng lugaw at mainit na tubig ay hindi sapat upang labanan ito. Namumutla ang matanda at ang kanyang mga pawis ay sintigas ng yelo. Napaluhod si Soledad sa tabi nito, puno ng pag-aalala at hindi malaman kung ano ang uunahin. Pilit na inabot ng matanda ang kanyang magkabilang kamay. Sa kabila ng matinding panghihina, mahigpit ang naging kapit ni Don Santiago. Tila inilalagay ang kanyang buong tiwala at natitirang hininga sa mga magaspang na palad ng tagapaglinis. Nagmakaawa ang bilyonaryo na hanapin niya si Chief Mateo. Ipinaliwanag niyang tanging ang dating pinuno lamang ng seguridad ang nakakaalam ng buong katotohanan at may kakayahang magbigay ng lunas upang tuluyang maalis ang epekto ng lason. Ang marahas na paghinga ng matanda at ang kanyang nangungusap na mga mata ay pumiga sa puso ni Soledad.
Ipinangako niya, kasabay ng kanyang mga patagong luha, na hahanapin niya si Mateo kahit ano pa ang mangyari at gaano man ito kadelikado. Kinabukasan ng umaga, abala si Soledad sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa ilalim ng isang maliit na mesa malapit sa opisina ng morgue. Kakatapos lamang ng kanyang shift, ngunit kailangan niyang mag-isip ng palusot upang makalabas nang hindi napapansin. Sa hindi kalayuan, naglalakad si Sebastian pabalik-balik. Sinusuri ang paligid at sinisiguro na walang kahit anong aberya sa gaganaping huling araw ng lamay bago ang tuluyang cremation. Huminto si Sebastian malapit sa pwesto ni Soledad nang may mapansin itong isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng mesa. Saktong natatamaan ng sinag ng araw mula sa bintana. Dahan-dahan itong yumuko at nang damputin niya ang bagay na yon, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang palad ay nakapatong ang isang pilak na medical bracelet, ang eksaktong bracelet na suot-suot ng kanyang ama at hindi kailanman tinatanggal. Tumaas ang paningin ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig ng diretso sa likuran ni Soledad na abala sa pagwawalis. Ang pag-uwi ni Soledad sa kanilang pinagtagpi-tagping dampa ay tila pag-uwi sa panibagong kalbaryo. Mula sa nagliliwanag at marangyang punerarya ng mga mayayaman, sinalubong siya ng madilim at masikip na eskinita patungo sa kanyang tunay na mundo. Pagbukas niya ng sirang pinto ng kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang 7 taong gulang na apong si Maya na nakahiga sa manipis na banig. Maputla ang mga labi ng bata at pilit na humahabol ng hininga. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng maliit nitong dibdib ay tila isang malupit na pakikipaglaban sa kamatayan dahil sa butas sa puso nito na matagal na nilang iniluluha. Ang panginginig ng kanyang lumang cellphone ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw at nagdala ng balitang tuluyang nagpaguho sa kanyang natitirang lakas. Mula sa kabilang linya, ipinaalam ng doktor mula sa pampublikong ospital na may nakahanda ng donor para sa puso ng bata, ngunit kailangan nilang magbayad ng 200,000 piso para sa agarang operasyon kinabukasan. Kung hindi nila maibibigay ang halaga, ibibigay sa ibang pasyente ang pagkakataon at tuluyan ng bibigay ang katawan ni Maya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Soledad, tanging ang tahimik at sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha ang naging tugon sa kawalang pag-asa ng mga taong isinilang na mahirap. Lumapit siya sa tabi ng natutulog na apo. Puno ng pagmamahal at matinding kirot na bumibiyak sa kanyang dibdib, marahan niyang pinunasan ang malamig na pawis sa noo ng bata gamit ang kanyang kinalyong mga palad. Walang ibang nagmamahal sa batang ito, kundi siya, matapos silang iwan ng sariling mga magulang nito. Yumuko si Soledad, hinalikan ng matagal ang noo ni Maya at sa isang basag, ngunit buong tapang na tinig ay bumulong. Lalaban ang lola para sa'yo. Hindi kita isusuko. Sa mga sandaling iyon, nagmakaawa siya sa langit na bigyan siya ng himala. Kahit pa ang sarili niyang buhay ang maging kapalit. Sa kabilang dako, sa loob ng ligtas at marangyang mansyon ng mga Aragon, nakaupo si Sebastian sa kanyang malambot na silya habang pinagmamasdan ng pilak na bracelet ni Don Santiago na nakuha niya sa ilalim ng mesa ni Soledad. Hindi niya kinompronta ang tagapaglinis sa morgue. Masyadong eskandaloso yon para sa isang taong nag-aalaga ng malinis na pangalan. Ipinag-utos niya sa kanyang mga pribadong investigador na halongkatin ang buong buhay ng matandang babae. Nang iabot sa kanya ang isang manipis na folder na naglalaman ng kalunos-lunos na kondisyon ng nag-aagaw buhay na apo ni Soledad, gumuhit ang isang malademonyo at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Nahanap na niya ang pinakamabisang sandata. Para sa isang katulad ni Sebastian, hindi kailangang dumanak ng dugo upang mapatahimik ang isang hamak na manggagawa. Sapat na ang pera at ang banta sa buhay ng mahal nito upang maging matibay na kadena na sasakal sa anumang katotohanan.
Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagising si Soledad mula sa sandaling pag-idlip sa tabi ni Maya. Nang magpunta siya sa kanilang maliit na kusina upang maghanda sana ng mainit na tubig, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo at nanlamig ang buo niyang pagkatao. Sa ibabaw ng kanilang sirang kahoy na mesa, may isang makapal na sobrang nag-uumapaw sa mga bagong selyadong pera. Ngunit ang nagpatayo sa lahat ng kanyang balahibo at nagpadama sa kanya ng sukdulang takot ay ang bagay na nakapatong dito. Isang litrato ng kanyang apong si Maya na payapang natutulog, kuha ng palihim mula sa mismong siwang ng kanilang bintana kagabi. Nabalot ng matinding kilabot ang buong pagkatao ni Soledad nang makita ang sobre at ang litrato ng kanyang apong si Maya. Ang mga imaheng iyon ay wari bang isang malamig na patalim na nakadiin sa kanyang leeg, nagbabadyang kumitil sa nag-iisang rason ng kanyang paghinga. Walang anumang nakasulat na mensahe, ngunit napakalinaw ng banta ng pamilya Aragon. Bibilhin nila ang kanyang pananahimik gamit ang halagang pampagamot, at kapag siya ay sumuway, ang buhay ng walang kamalay-malay na bata ang magiging kapalit. Nanginginig niyang itinago ang sobre sa kailaliman ng kanyang lumang aparador. Gusto niyang magmakaawa, gusto niyang umiyak at sumuko na lamang. Ngunit ang mukha ng matandang bilyonaryong nanghihingi ng saklolo sa madilim na bodega ay patuloy na sumusugat sa kanyang konsensya. Hindi siya maaring maging duwag habang dalawang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sa halip na lamunin ng takot, ginamit ni Soledad ang natitirang tapang upang sundin ang huling tagubilin ni Don Santiago. Bago pa man sumikat ng buo ang araw, naglakbay siya patungo sa address na ibinulong ng matanda. Matapos ang dalawang sakay ng jeep, narating niya ang isang tahimik na kalsada kung saan nakatayo ang bahay ni Chief Mateo. Ngunit nang makalapit siya, agad na bumigat ang kanyang mga paa. Dalawang malalaking lalaking nakaitim na jacket ang nagmamatyag sa labas ng gate at may nakaparadang itim na sasakyan sa gilid. Hindi nakabakasyon si Mateo. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Binabantayan ng mga armadong tauhan ni Sebastian upang siguraduhing hindi ito makikialam sa kanilang masamang plano. Walang paraan upang makapasok ng hindi nahuhuli. Subalit sa mahabang panahon ng pagiging mahirap, natutunan ni Soledad ang isang mapait na katotohanan. Ang mga taong nasa laylayan ay madalas na parang hangin, hindi napapansin at madaling ipagwalang bahala ng mga taong nasa taas. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pagiging invisible. Pinusod niya ng magulo ang kanyang buhok, isinuot ang pinakaluma niyang sombrero at binuhat ang isang basket ng mga lantang bulaklak na nakuha niya mula sa basurahan ng punerarya. Naglakad siya ng nakayuko. Dahan-dahang winawalis ang gilid ng kalsada malapit sa gate ni Mateo. Nang mapansin siya ng isang gwardiya, agad siyang sinigawan at pinapaalis dahil nakakasira daw siya sa paningin. Nagpanggap na natakot si Soledad. Nag-uulilang humingi ng tawad ng paulit-ulit habang kunwaring nangongolekta ng mga tuyong dahon sa paanan ng gate. Sa mga segundong yon naabala ang gwardiya sa pandidiri sa kanya. Mabilis niyang isiningit sa maliit na siwang ng mailbox ang isang mamahaling tabako, ang paboritong tabako ni Don Santiago na ibinigay nito sa kanya kagabi, kasama ang isang punit na papel na may bakas ng pamilyar na gamot. Iyon lamang ang tanging paraan upang ipaalam sa tapat na pinuno ng seguridad na ang kanyang amo ay buhay pa at nangangailangan ng tulong. Matapos maitanim ang maliit na binhi ng pag-asa, mabilis siyang naglakad palayo ng hindi lumilingon, dalangin na sana ay makita yon ni Mateo. Subalit ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan niyang makabalik agad sa punerarya bago tuluyang mapansin ang kanyang pagkawala. Hingal na hingal si Soledad nang makarating sa likurang pintuan ng morgue. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasan ang paningin ng mga kasamahan. Nang malapit na siya sa madilim na pasilyo, patungo sa lumang bodega,
upang silipin si Don Santiago. Biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Parang binuhusan siya ng yelo mula ulo hanggang paa. Nakatayo mismo sa tapat ng pinto ng storage room si Sebastian. Sa kanyang kanang kamay, naririnig ang matalim at patuloy na pagkikiskisan ng mga bakal na susi. Isang malupit na ritmo na tila naghuhukay ng libingan para sa kanilang lahat. Nakatingin ang binata sa siradura ng pinto at unti-unti niyang inilalapit ang susi upang tuluyang buksan ang nag-iisang silid na nagtatago sa katotohanan. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Soledad. Nakatitig siya sa mga kamay ni Sebastian na may hawak na susi. Ngunit sa halip na itusok ang bakal sa siradura upang buksan ang pintuan, unti-unting ibinaba ng binata ang kanyang kamay at dahan-dahang lumingon. Isang malamig at nanlilibak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Wari bang matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng tagapaglinis. "You look pale, Soledad." Panimula ni Sebastian, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit nagdadala ng nakamamatay na lason. "Akala mo ba talaga ay hindi ko alam kung anong itinatago mo sa kabilang panig ng pintong yan?" Umatras ng isang hakbang si Soledad. Parang tinakasan siya ng sariling hininga. Ang pamamawis ng kanyang mga palad at ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng hinala ng kalaban. "Huwag na tayong magplastikan," patuloy ni Sebastian habang naglalakad papalapit sa nanginginig na matanda. "Let's be practical here. Matanda na ang tatay ko. Sira na ang katawan niya dahil sa sakit. Pabigat na lang siya sa pamilya at sa kumpanya. Kung tutuusin, ang pagtapos sa paghihirap niya ay isang gawa ng awa. Pinapahaba mo lang ang kalbaryo niya dahil sa maling akala mo ng kabutihan. Ito ang pinakamalupit na uri ng kasamaan, ang baluktutin ng katotohanan at gawing katwiran ng kasalanan upang magmukhang malinis ang kanilang mga budhi." Hindi makapaniwala si Soledad sa naririnig niya mula sa isang anak patungkol sa sarili nitong ama. "Pero ikaw, you have a choice. Ang apo mong si Maya, she still has a long life ahead of her. Sayang naman kung mamatay lang siya dahil nagmamarunong ang lola niya sa mga bagay na hindi niya dapat pinapakialaman." Mula sa loob ng kanyang mamahaling suit, kumuha si Sebastian ng isang maliit na piraso ng papel. Isang blangkong tseke. Walang pag-aatubili niya itong inihagis sa hangin. Dahan-dahang nagpalutang-lutang ang tseke hanggang sa bumagsak ito sa maruming sahig, eksakto sa paanan ni Soledad. "Isulat mo dyan kung magkano ang kailangan mo para sa bagong puso ng apo mo." "Millions! Take it! I can buy your silence." Idiniin ni Sebastian ang bawat salita. "Kunin mo ang pera at manahimik ka. Mayroon kang hanggang bukas ng umaga bago ang cremation. Hayaan mo siyang mamatay sa gutom at sakit sa loob ng bodegang yan. Tapusin mo ang trabaho, Soledad. Dahil kung magmamatigas ka, sinisiguro ko sa'yo, isasabay ko kayo ng apo mo sa pag-abo ng matandang yan bukas." Tinalikuran niya si Soledad nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Nag-iwan ng isang banta na tuluyang dumurog sa huling piraso ng pag-asa ng matandang babae. Gumuho ang buong mundo ni Soledad. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas at malamig na semento. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumpa ang buong angkan ng mga Aragon. Gusto niyang magwala upang ilabas ang lahat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit walang kahit isang tinig na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Paralisado ang kanyang dila sa pinaghalong matinding galit at sukdulang takot para sa buhay ng kanyang mahal na apo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng madilim na pasilyo, isang mainit at mabigat na luha ang kumawala mula sa mga mata ni Soledad. Tahimik itong pumatak at sumama sa alikabok ng sahig na buong buhay niyang nililinisan. Isang malungkot na simbolo ng kanyang dangal na walang awang niyurakan, biniyak at tinapakan ng mga taong may kapangyarihan at salapi. Nanatili siyang nakatitig sa blangkong tseke
sa kanyang harapan. Sa manipis na papel na yon nakasalalay ang patuloy na pagtibok ng puso ng nag-iisa niyang kapamilya. Ano ang tumatakbo sa isip ng isang lola na sa pilitang pinapapili sa pagitan ng buhay ng sariling dugo at ng isang tapat na konsensya? Wala nang masasakit pa sa pagkakapako sa sangandaan ng pagiging makasarili at pagiging makatao. Dahan-dahang inabot ng nanginginig na kamay ni Soledad ang papel. Nang umangat ang kanyang paningin patungo sa nakasarang pinto ng bodega kung saan naghihingalo ang bilyonaryo, isang madilim at hindi mababasang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Ipagkakanuloban niya si Don Santiago para siguruhin ang bukas ng kanyang apo? Ang dahan-dahan at mariing paglukot ng papel sa loob ng nakakuyom na palad ni Soledad. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang madilim na pasilyo maliban sa mahina at paos na pag-ubo na nagmumula sa loob ng lumang bodega. Nakaupo pa rin si Soledad sa malamig na sahig. Nakasandal ang kanyang likod sa mismong pintuan kung saan nakakulong ang naghihingalong bilyonaryo. Sa kanyang kanang palad ay mahigpit niyang hawak ang nilukot na tseke, habang sa kanyang isipan ay naglalaban ang dalawang mukha ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Sa isang panig ay ang maamo at inosenteng mukha ni Maya, pilit na humahabol ng hininga sa loob ng masikip nilang dampa. Sa kabilang panig ay ang maputla at pagod na mukha ni Don Santiago, ang kaisa-isang taong may kapangyarihan sa lipunan na nagpakita sa kanya ng tunay na paggalang at pagkilala. Pakiramdam ni Soledad ay pinipunit ng buhay ang kanyang kaluluwa. Ano man ang kanyang piliin, lalabas siyang isang mamamatay tao. Kung ibebenta niya ang kanyang budhi at tatalikuran ang matanda, mabubuhay ang kanyang apo gamit ang perang may bahid ng dugo at kasamaan. Ngunit kung itutuloy niya ang pagtatanggol sa katotohanan, hahayaan niyang mawalan ng pintig ang puso ng kaisa-isang natitirang kadugo na nagbibigay sa kanya ng rason upang mabuhay. Ang kalupitan ng pagiging mahirap ay hindi lamang nasusukat sa kawalan ng pera, kundi sa pagkakataong pinagkakait sa kanila ang karapatang pumili ng tama nang hindi nagsasakripisyo ng sariling laman at dugo. Mula sa kabilang panig ng manipis na pinto, narinig ni Soledad ang mabigat na pagbuntong hininga ng matanda. Tila narinig nito ang malupit na banta ni Sebastian kanina. Mula sa siwang ng pinto ay gumapang ang nanghihina, ngunit kalmadong tinig ni Don Santiago. Isang tinig na walang bahid ng puot o pagmamakaawa, kundi purong pangunawa. Umuwi ka na, Soledad. Pakiusap ng bilyonaryo. Ang bawat salita ay may dalang pagmamahal ng isang tunay na ama. Iligtas mo ang apo mo. Huwag mong isugal ang kinabukasan ng inosenteng bata para sa isang matandang itinapon na ng sariling laman at dugo. Sapat na ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Sapat na yon upang paniwalaan kong may natitira pang liwanag sa mundong ito bago ako lumisan. Ang mga salitang iyon ay tila kumukulong asido na ibinuhos sa nagdurugong puso ni Soledad. Mas nanaisin pa sana niyang isumpa siya ng matanda, sigawan siya at piliting iligtas ito dahil mas madaling talikuran ang isang taong makasarili. Ngunit ang pagpapatawad at pag-unawa nito ang lalong bumasag sa kanyang pagkatao. Humagulgol si Soledad nang walang anumang tunog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga luha ay nag-uunahang pumatak, hinuhugasan ng alikabok at dumi sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang lumingon at inilapat ang kanyang magaspang na palad sa malamig na kahoy ng pinto. Sa kabilang panig, naramdaman niya ang isang marahang paggalaw, sinundan ng isang mainit na presensya sa eksaktong pwesto ng kanyang kamay. Kahit hindi nila nakikita ang isa't isa, alam ni Soledad na nakapatong din ang nanginginig na palad ni Don Santiago sa kabilang banda ng pader. Dalawang pusong nagdaramayan, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng kalupitan ng tadhana. Nagkakaunawaan at nag-uugnay sa gitna ng matinding dilim. Matapos ang ilang minutong pag-iyak,
Unti-unting naging matigas ang ekspresyon ng mukha ni Soledad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Mula sa bulsa ng kanyang lumang uniforme, kinuha niya ang isang lukot na reseta ng doktor para sa gamot ng kanyang apo. Kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang apron at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, may isinulat siyang ilang maiikling salita sa likod ng papel. Walang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng mensaheng iyon o kung para kanino yon nakalaan. Ngunit inilagay niya iyon ng maingat sa kanyang dibdib na wari bang ito ang kanyang huling hantungan at paninindigan. Tumayo si Soledad nang may kakaibang determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang madilim at nakapanlulumong desisyon na yumanig sa kanyang sariling prinsipyo. Lumapit siya sa isang tumpok ng mga malilinis na kagamitan ng morgue at kinuha ang paboritong malambot na unan ni Don Santiago. Hawak ang unan ng mahigpit, muli siyang lumapit sa pinto ng bodega. Hinawakan niya ang malamig na seradura. Sa isang malalim na pag-ikot, unti-unting umurong ang pinto papasok. Nagdadala ng mabagal na pagbubukas na siyang tuluyang magtatakda sa huling hininga ng matanda. Kinaumagahan, binalot ng formalidad at huwad na kalungkutan ang buong pasilidad ng Paraiso Funeral Homes. Nakasuot ang lahat ng mga panauhin ng kanilang pinakamagarang itim na damit. Nag-uusap ng mahina, habang ang mga lente ng kamera ay nakatutok sa pamilya Aragon. Sa isang sulok na hindi naabot ng liwanag, dahan-dahang lumapit si Soledad kay Sebastian. Nakayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay tila nakasukbit ang lahat ng bigat at pagkatalo ng mundo. Humarap si Soledad sa binata. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Sir, tinatanggap ko na po ang pera. Nakahanda na rin po ang kabaong. Tuloy na po ang cremation." Isang mayabang at kampanteng ngisi ang sumilay sa mga labi ni Sebastian. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit si Carmela mula sa kanyang likuran. Tinitingnan si Soledad nang may sukdulang pandidiri. "See, darling, I told you." Nakataas ang kilay na wika ni Carmela habang umaayos ng kanyang perlas na kwintas. "Lahat ng mahirap na bibili. They just need the right price. Don't act like a saint, Soledad. Pera lang pala ang katapat ng prinsipyo mo. Kunin mo ang tseke, maglinis ka na uli, at huwag na huwag kang magpapakita sa mga VIP namin. You ruined the class of this event." Nanatiling nakayuko si Soledad. Tinanggap niya ang mga insulto nang walang anumang pagtutol, ngunit sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, sa likod ng pagtango na tila isang talunang aso, ay nagkukubli ang isang matapang na katotohanang ibinaon niya sa dilim ng nagdaang gabi. Tila bumalik ang kanyang gunita, ilang oras lamang ang nakalipas. Nang buksan niya ang pinto ng bodega, bitbit ang malambot na unan. Hindi niya iyon ginamit upang kitilin ang hininga ng matanda. Sa halip, maingat niya itong inilagay sa malamig at matigas na sandalan ng isang lumang silyang degulong upang bigyan ng ginhawa ang likurang bahagi ng nanghihinang bilyonaryo. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, dahan-dahan niyang itinulak si Don Santiago palabas sa isang lihim na lagusan patungo sa madilim na eskinita ng mga basura. Sa eskinitang iyon, isang pamilyar at maingat na sasakyan ang tahimik na naghihintay. Mula sa anino, lumabas si Chief Mateo. Nakatakas ang dating pinuno ng seguridad mula sa pagkakulong sa kanyang bahay dahil sa tabako at sa lihim na mensaheng matagumpay na naiparating ni Soledad kagabi. Nang makita ni Mateo ang kanyang amo na buhay, ngunit walang lakas, hindi nito napigilan ang pagtulo ng mga luha. Agad itong lumuhod sa maruming aspalto at niyakap ng mahigpit ang bilyonaryo. Sa mainit na yakap na yon, sa gitna ng malamig na gabi at tambak ng basura, napatunayan na hindi lahat ng tao ay mabibili ng salapi. May mga kaluluwang nananatiling tapat hanggang sa huling hininga. Iniabot ni Soledad ang reseta ng kanyang apo kay Mateo upang ang lolo na mismo
ang bahalang humanap ng paraan na mailigtas ang buhay ni Maya bilang ganti sa kanyang ginawa. Nabalik lamang ang diwa ni Soledad sa realidad nang marinig niya ang matinis na boses ng host sa mikropono mula sa gitna ng bulwagan. Nakatingin si Sebastian sa nakasarang kabaong, lubos na naniniwala na ang katawan ng kanyang ama ay naroroon at tuluyan ng magiging abo upang ibaon ang kanilang krimen. Ngunit isang malaking katanungan ang hindi niya batid. Kung nailigtas at nailabas na ni Soledad si Don Santiago kagabi, ano ang bumibigat sa loob ng isinarang kabaong na yon na handa nilang ipasunog? Mga kaibigan at kapamilya, anunsyo ng host ng may formal na kalungkutan, maaari na po tayong magtungo sa crematorium chamber upang ihatid sa kanyang huling hantungan si Don Santiago Aragon. Nagsimulang gumalaw ang mga nagbabantay, maingat na inalis ang mga harang. Mula sa kanyang pwesto, tiningnan ni Soledad ang kabaong. Hinawakan niya ng mahigpit ang tseke sa kanyang bulsa habang naririnig ang mabigat at nagkikiskis ang pag-ikot ng mga gulong ng kabaong sa makinis na sahig. Dahan-dahang gumagalaw patungo sa nag-aapoy na pugon. Patuloy ang walang kupas na pagpapanggap ni Carmela sa gitna ng nagliliwanag na bulwagan. Pinaligiran siya ng mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng mga litrato, habang maarte niyang pinupunasan ng mamahaling panyo ang gilid ng makintab na kabaong. Ang kanyang paghikbi ay kalkulado. Bawat patak ng luha ay sadyang inaral para sa madla. He was our guiding light. Nanginginig na wika niya sa harap ng mga lente. Hindi namin alam kung paano magpapatuloy ang pamilya Aragon nang wala si Daddy. We will give him the peaceful goodbye he deserves. Isang perpektong ilusyon na nagkukubli sa itim ng kanilang mga kaluluwa at sa baho ng kanilang mga plano. Mula sa hindi kalayuan, hindi inilalayo ni Sebastian ang kanyang matalas na paningin kay Soledad. Kahit pa nasa kanya na ang tagumpay, hindi pa rin siya kumpiyansa. Sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat paggalaw ng walis ng matanda. Sinisiguro na wala itong gagawing hakbang na sisira sa kanilang gabi. Kumpiyansa ang binata na ang kapangyarihan ng pera at ang matinding banta sa buhay ng isang inosenteng bata ay sapat na upang tuluyang putulin ang dila ng sinumang mangahas lumaban sa kanila. Tahimik lamang na nagwawalis si Soledad, nakayuko at mukhang talunan sa paningin ng mga mata pobre. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay isang pusong mabilis na tumitibok, naghihintay ng tamang hudyat. Pasimple siyang sumusulyap sa malaking pintuan ng bulwagan, nag-aabang sa pagdating ng mga taong tatapos sa kasamaang ito. Habang naglilinis, dahan-dahan siyang napalapit sa kabaong. Nakita niya ang isang puting rosas na bahagyang nahulog mula sa pagkakaayos. Ibinaba niya ang kanyang panlinis, maingat na kinuha ang bulaklak at ibinalik ito sa ibabaw ng takip nang may matinding paggalang. Sa mga sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na humingi ng tawad sa may kapal dahil sa malaking kaguluhang magaganap sa sagradong lugar na yon. Hindi niya nais na lapastanganin ang punerarya, ngunit mas malaking kasalanan ang hayaang magtagumpay ang mga demonyong nagbabalat kayo. Sa kabilang dako ng silid, isang kakatwang tanawin ang nag-aanyaya ng pagdududa. Kapansin-pansin ang malalim na pananahimik ng ikalawang anak na si Luciano. Habang ang kanyang asawang si Carmela ay abala sa pag-iyak at ang kanyang kapatid na si Sebastian ay abala sa pagmamanipula. Nakatayo lamang si Luciano sa isang madilim na sulok. Walang tigil ang kanyang pagpunas ng malamig na pawis sa kanyang noo at pangagamit ang panginginig ng mga kamay. Ang kanyang mga mata ay balisa. Palipat-lipat ng tingin mula sa kabaong patungo sa kanyang hawak na telepono. Bakit tila pasan niya ang daigdig sa takot? Ano ang nalalaman ng duwag na anak na ito na hindi batid ng lahat, na nagiging dahilan ng kanyang pagkahindik? Nawaglit ang mga katanungang iyon nang muling magsalita ang tagapagsalita ng punerarya.
Hudyat na oras na para sa huling yugto ng seremonya. Itinulak na ng mga nakaunipormeng tauhan ang mabigat na kabaong patungo sa masikip na pasilyo na nag-uugnay sa mismong silid ng krematorium. Sumunod ang pamilya Aragon, kasama ang ilang piling panauhin at mga kamera, upang masaksihan ang tuluyang pag-abo sa bilyonaryo. Nagsimula nang bumukas ang makapal at bakal na pinto ng pugon. Kasabay nito ay ang pag-ilaw ng malaking pulang bombilya sa ibabaw. Hudyat na handa na ang makinarya na lamunin ng anumang ipasok sa loob nito. Mula sa bukas na bunganga ng pugon ay gumapang palabas ang isang matindi at nakapapasong init na humaplos sa balat ng lahat ng naroroon. Init na, tila nagbabadya ng isang walang awang pagwawakas at tuluyang pagkaabo ng katotohanan. Nang tuluyang bumukas ang bakal na pinto ng pugon, isang alon ng nakapapasong init ang sumalubong sa mga naroroon. Handang-handa na ang mga kawani ng punerarya na itulak ang makintab na kabaong papasok sa nag-aapoy na bunganga ng makinarya. Ngunit bago pa man gumulong ang unang gulong nito, lagpas sa pintuan, isang mabilis at desperadong bulto ang humawi sa mga panauhin. Walang pag-aatubiling tumakbo si Soledad patungo sa unahan at buong tapang na humarang sa mismong daraanan ng kabaong. Itinaas niya ang kanyang magkabilang braso, tila isang manipis at mahinang pader na pilit pinipigilan ang isang napakalaking sakuna. Tila tumigil ang paghinga ng buong silid. Nawala ang mga pekeng luha sa mga mata ni Carmela at agad itong napalitan ng isang nakasusunog na galit. Nabigla ang lahat sa katapangan ng isang hamak na tagapaglinis. Hindi napigilan ni Carmela ang pag-alingawngaw ng kanyang matinis at nanggigigil na boses. Baliw ba ang babaeng yan? Paalisin niyo ang hampas lupang yan dito. Ano ang ginagawa ng basurang yan sa harap ng pamilya ko? Dala ng matinding pagkapahiya sa harap ng mga kamera, mabilis na lumapit si Carmela kay Soledad. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinagsak ang isang napakalakas na pananakit sa pisngi ng matanda. Ang puwersa ng pananakit na yon ay sapat upang mag-iwan ng pulang marka sa mukha ng tagapaglinis at umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi pa nakontento, binitiwan ng kontrabida ang pinakamasakit na pang-iinsulto. Isa kang malaking basura. Wala kang karapatang sirain ang araw na ito. Mamatay ka sa gutom kasama ng pamilya mo, you filthy rat. You are nothing but dirt. Tiniis ni Soledad ang hapdi na gumapang sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya ang unti-unting pagtulo ng mainit na dugo mula sa gilid ng kanyang pumutok na labi. Ngunit sa halip na bumagsak at umiyak sa sahig, na gaya ng inaasahan ng mga mata pobre, na natiling nakatayo ang matanda. Hindi umatras ang kanyang mga paa, kahit isang pulgada. Hinarap niya ang nakakapasong paningin ni Carmela at ang nakakasilaw na liwanag ng mga lente ng media. Sa isang tinig na nagdadala ng tapang ng isang inang handang isakripisyo ang lahat, buong lakas siyang sumigaw. Hindi niyo pwedeng sunugin ang kabaong na yan. May malaking kasinungalingan sa loob nito. Nanghina ang mga tuhod ng ilang panauhin sa matapang na pahayag na yon. Bakit ibinubuwis ni Soledad ang kanyang buhay at trabaho upang pigilan ang pagsunog sa kabaong, gayong alam niyang wala roon ang katawan ni Don Santiago? Anong hiwaga ang nagkukubli sa ilalim ng isinarang takip nito na maaring magpabagsak sa mga Aragon? Nagalit ng husto si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang inuutusan niya ang kanyang mga malalaking gwardiya na kaladkarin si Soledad palabas ng silid ng marahas. Mahigpit na hinawakan ng mga lalaki ang magkabilang braso ng matanda. Pilit siyang hinihila palayo. Subalit bago pa man tuluyang mailabas si Soledad, nagpasya si Sebastian na tapusin ang palabas upang patunayan sa lahat na isa lamang itong nababaliw na empleyada. Lumapit siya sa kabaong upang patunayang patay at naroon ang kanyang ama. Hinawakan niya ang bakal na hawakan at maras. Nabinuksan ang takip nito para makita ng buong madla. Subalit nang bumulaga sa kanya ang laman ng kabaong, tila inubos ang lahat ng dugo sa mukha ng binata.
Iniwang nakanganga at paralisado sa matinding gulat ang pagkamangha ng buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian, halos lumuwa mula sa kanyang maputlang mukha. Walang malamig na bangkay na sumalubong sa kanyang paningin mula sa loob ng mamahaling kabaong. Sa halip na katawan ng kanyang ama, mga nakabumbong na kumot at paboritong unan ni Don Santiago ang nakahimlay doon. At sa pinakagitna ng mga unan, nakapatong ang isang pamilyar na itim na kahon. Ang mismong kahon na naglalaman ng mga natitirang lason na itinago niya sa loob ng mansyon. Gumuho ang mundo ni Sebastian. Nagkatinginan sila ni Carmela, parehong tinakasan ng kulay sa muka at unti-unting nilamon ng matinding kilabot. Bago pa man makapagsalita si Sebastian upang magpalusot o mag-utos sa kanyang mga tauhan, biglang bumukas ng malawak ang malalaking pintuang kahoy ng bulwagan. Pumasok ang 12 ng mga pulis na pinangungunahan ng matapat na si Chief Mateo. Subalit ang umagaw sa pansin at tuluyang nagpatigil sa paghinga ng pamilya Aragon ay ang taong nasa gitna ng hanay ng mga awtoridad. Nakaupo sa isang silyang de gulong, tiyanak man sa panghihina, ngunit taas noo at nag-aalab ang mga mata, ay walang iba kundi si Don Santiago. Sunod-sunod na kumislap ang mga lente ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang estasyon. Nag-uunahang idokumento ang isang himalang gumigimbal sa buong bansa. Tila nakakita ng multo sina Carmela at Sebastian. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Carmela. Tuluyang nasira ang lahat ng kanyang pagiging elegante at huwad na pagdadalamhati. Mula sa kanyang silya, nagsalita ang bilyonaryo. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig tulad ng sa loob ng lumang bodega, kundi nagdadala ng kulog at awtoridad ng isang amang labis na pinagtaksilan at nasaktan. Mga anak na walang puso at kaluluwa. Panimula ni Don Santiago, ang bawat salita ay waribang espadang bumibiyak sa katahimikan ng bulwagan. Inilibing niyo ako ng buhay para makuha ang kapangyarihan at pera, ngunit iniligtas ako ng isang estranghero na mas may dangal pa kaysa sa pinagsama-sama ninyong lahat. Sa gitna ng matinding tensyon at pagkakakulong sa sariling kasamaan, hindi na kinaya ng duwag na si Luciano ang bigat ng sitwasyon. Lumuhod siya sa sahig, humagulgol at nagmakaawa sa kanyang ama. Sa desperasyong iligtas ang sarili, itinuro niya ang kanyang kapatid na si Sebastian at ang kanyang sariling asawang si Carmela. Ibinunyag niya sa harap ng mga kamera at pulisya ang buong sabuatan. Kung paano unti-unting nilaso ni Sebastian ang kanilang ama at kung paano tinulungan ni Carmela na pagtakpan ng krimen at sadyang takutin ang inosenteng tagapaglinis. Tuluyang gumuho ang magarang maskara ng pamilya Aragon, nabunyag ang nabubulok na laman sa likod ng kanilang kayamanan. Agad na inutusan ni Chief Mateo ang mga gwardya ni Sebastian na bitiwan si Soledad. Dahan-dahang itinulak ni Mateo ang silya ng bilyonaryo, papalapit sa sugatan at pagod na matanda. Sa harap ng mga nagkikislapang kamera at mga matataas na tao sa lipunan, itinaas ni Don Santiago ang kanyang nanginginig na kamay at inabot ang mga magaspang na daliri ni Soledad. Bahagyang yumuko ang bilyonaryo, isang taos-pusong pagbibigay-pugay mula sa pinakamataas na uri ng lipunan patungo sa isang hamak na manggagawa. Ang babaeng ito ang pinakamayaman sa kwartong ito. Pahayag ng matanda na may luha sa mga mata dahil mayroon siyang budhi at pusong hindi kailanman kayang bilhin ng buong yaman ng pamilya Ambo Aragon. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagluha ng mga nakasaksi at ng paglapit ng mga awtoridad upang arestuhin ang mga may sala, nakita ni Carmela na unti-unti nang naglalaho ang kanyang marangyang mundo. Hindi siya papayag na makulong at mawala ang kanyang dangal. Gamit ang pagkakataong nakatutok ang lahat sa nakakabagbag damdaming eksena sa pagitan ng bilyonaryo at ng tagapaglinis, mabilis na tumalikod si Carmela at sinubukang tumakbo patungo sa likurang labasan ng krematorium.
Subalit bago pa man niya maabot ang pinto tungo sa kalayaan, isang matibay na harang ng mga nakaunipormeng pulis ang sumalubong sa kanya. Ang malamig na pagdampi ng matigas na bakal sa kanyang mga pulso at ang mabilis na pagkakakandado nito, ramdam ni Carmela ang magaspang at malamig na bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Sa isang iglap, ang kanyang pinakaiingatang imahe ng pagiging matikas at makapangyarihan ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Nagwala siya. Buong lakas na nagpupumiglas mula sa mahigpit na hawak ng mga pulis. Sa kanyang pagwawala, bumigay ang kawit ng kanyang mamahaling kwintas dahilan upang magbagsakan at gumulong ang mga makikintab na perlas sa maruming sahig. "Don't touch me! Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ako?" Nanginginig at matinis na sigaw ni Carmela. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at nakakalat na pampaganda. Lumingon siya sa kanyang asawang nakayuko lamang sa isang tabi. "Luciano, do something, you coward! Huwag mo akong hayaang ipahiya ng mga taong ito." Subalit walang nagawa si Luciano kundi ang umiyak at takpan ang kanyang mukha mula sa mga matatalim na kislap ng kamera ng mga mamamahayag. Samantala, sa kabilang panig ng silid, tahimik na lumuluha si Sebastian habang pinupusasan. Wala siyang lakas na sumigaw o magwala. Ang kanyang mga mata ay blangko at nakatitig lamang kay Soledad. Isang matinding sampal sa kanyang pagkalalaki at walang hanggang kayabangan ang gumising sa kanya sa realidad. Ang kanyang bilyon-bilyong pera, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang matatalinong plano ay hindi na pabagsak ng isang tanyag na karibal sa negosyo, kundi ng isang hamak na babaeng namumuhay sa pagwawalis ng sahig na kanyang tinatapakan. Bago tuluyang ilabas ng mga awtoridad ang nagwawalang si Carmela patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulisya, humakbang si Soledad papalapit. Pinalibutan sila ng katahimikan ng mga nakasaksi, nag-aabang sa kung ano ang gagawin ng tagapaglinis sa babaeng nanakit at umalipusta sa kanya. Tiningnan ni Carmela si Soledad mula ulo hanggang paa. Pilit pa ring ibinabangon ang natitira niyang kayabangan kahit nakagapos na ang kanyang mga kamay. "Ano? Masaya ka na, ha? You ruined my family. You ruined everything. Mamamatay ka pa rin sa hirap kasama ng pamilya mo." Nanatiling kalmado si Soledad. Walang bakas ng galit, paghihiganti o puot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim na awa ang namayani sa kanyang puso para sa mga taong naging alipin ng sariling kasakiman. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang kontrabida at sa isang mahinahon ngunit nag-iiwan ng malalim na sugat na tinig, siya ay nagsalita. "Ang dumi ng damit ko na palagi ninyong pinandidirihan, madali lang malabhan ng tubig at sabon," panimula ni Soledad. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin na may dalang talim ng katotohanan. "Pero ang dumi ng kaluluwa ninyo, kahit buong yaman pa ng pamilyang ito ang ibayad ninyo, walang anumang makakapaglinis." Wari bang naputulan ng dila si Carmela? Wala siyang naisagot. Ibinaba niya ang kanyang paningin habang sa pilitan siyang kinakaladkad palabas ng pasilidad kasama ni Sebastian. Baon ang kahihiyan na dadalhin nila habang buhay. Nang tuluyan nang mawala ang mga anino ng mga nagtaksil, isang mapayapa at dalisay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soledad. Pakiramdam niya ay naialis ang isang napakabigat na bato na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Napatunayan niya na ang katotohanan ay laging mananaig. Gaano man ito ibaon sa dilim ng kasinungalingan. Lalapitan sana niya si Don Santiago na kasalukuyang sinusuri ng mga dumating na nurse upang magpasalamat at magpaalam. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang sunod-sunod at mabilis na panginginig ng kanyang lumang telepono mula sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito at nang mabasa niya ang numero sa kumukurap na screen, tila biglang umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan.
Mula iyon sa pampublikong ospital kung saan nakaratay si Maya. Ito ang oras na ibinigay ng doktor na palugit para sa bayad ng operasyon, ngunit hindi niya natanggap ang tseke ni Sebastian. Nakalimutan kaya ni Chief Mateo ang reseta na kanyang ibinigay kagabi sa gitna ng kaguluhan? Paano na ang kanyang apo? Pinindot niya ang pindutan upang sagutin ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng doktor ni Maya. Hinahanap siya ng may halong pagmamadali na siyang nagdulot ng isang matindi at nag-uunahang pagkabog sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Nanginginig ang mga daliri ni Soledad nang ilapit niya ang malamig na telepono sa kanyang tainga. Pikit mata niyang hinintay ang mga salitang tatapos sa kanyang mundo, nag-aabang sa hatol ng kamatayan para sa kanyang nag-iisang apo. Ngunit sa halip na balita ng pagkawala, isang kalmadong boses ng doktor ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya, nagdadala ng liwanag na pilit niyang inabot sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Mrs. Soledad, panimula ng doktor, ang tono ay puno ng pag-asa. Nais ko pong ipaalam na naging matagumpay ang operasyon ni Maya. Ligtas na po ang bata at kasalukuyan nang nagpapahinga sa aming pribadong recovery room. Wala na rin po kayong aalalahanin sa mga gastusin. Kagabi pa lamang ay may nag-asikaso na ng lahat. Isang kinatawan ng pamilya Aragon ang nagbayad ng buong halaga at nagpalipad pa ng pinakamagaling na espesyalista sa puso para hawakan ang kaso ng inyong apo. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Soledad. Hindi niya namalayang dahan-dahang dumausdos ang telepono mula sa kanyang pagkakahawak. Isang hagulgol ng purong kaligayahan at malalim na pasasalamat ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napahagulgol siya nang walang anumang pagpipigil, hinahayaang ang bawat luha ay hugasan ang lahat ng pagod, takot at pighating kanyang tiniis ng nag-iisa. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang marahang paglapit ng isang silyang degulong. Paglingon niya, nakita niya si Don Santiago na may bakas ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Inaalalayan ni Chief Mateo. Nang matanggap ng tapat na pinuno ng seguridad ang reseta kagabi, agad itong kumilos ayon sa lihim na utos ng bilyonaryo. Kahit naghihingalo, ginamit ni Don Santiago ang kanyang mga natitirang koneksyon at pribadong pondo upang siguruhin ang kaligtasan ng batang naging dahilan ng pinakamahirap na sakripisyo ni Soledad. Wala sa sariling napaluhod si Soledad sa harap ng bilyonaryo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang walang tigil na nagpapasalamat sa himalang nasa kanyang harapan. Ngunit bago pa man niya maidampi ang kanyang noo sa sahig bilang pagpupugay, mabilis na inutusan ni Don Santiago si Mateo na alalayan siyang tumayo. "Huwag kang luluhod sa akin, Soledad," malumanay na wika ni Don Santiago. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luhang kanina pa pinipigilan. "Ako ang dapat lumuhod sa iyo. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang kayamanan ang bubuo sa isang pamilya. Ngunit sa huling yugto ng aking buhay, itinuro mo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa pagkalingang iniaalay natin sa isa't isa sa oras ng pangangailangan at kadiliman." Dahan-dahang ipinasok ng matandang bilyonaryo ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang damit. Kumuha siya ng isang malinis at puting panyo at buong pagmamahal na inabot ito kay Soledad. Isang simpleng bagay, ngunit nagdadala ng napakalalim na kahulugan. Isang tahimik na pagbabalik ng kabutihan noong mga oras na si Soledad ang nagpunas ng kanyang pawis at luha sa loob ng madilim at malamig na morgue. Tinanggap ni Soledad ang panyo at marahang pinunasan ang kanyang mga basang pisngi. Ang bawat dampi nito sa kanyang balat ay tila haplos ng isang bagong at mapayapang umaga. "Soledad," pagpapatuloy ni Don Santiago, ang tinig ay puno ng kasiguraduhan. "Simula sa araw na ito,
Hindi ka na magwawalis ng mga sahig o maglilinis ng dumi ng ibang tao. Nais kong pamahalaan mo ang isa sa mga pinakamalaking foundation ng aming kumpanya na nakalaan para sa mga mahihirap. Bibigyan kita ng sariling mansyon, magagarang sasakyan, at lahat ng yaman na karapat-dapat para sa isang bayaning nagligtas ng aking buhay. Isang alok na magbabago sa buhay ng sinumang nakakarinig. Isang pangarap na inaasam ng milyon-milyong taong isinilang at lumaki sa kahirapan. Ngunit sa halip na tumalon sa tuwa o agad na sumang-ayon, nanatiling tahimik si Soledad. Tiningnan niya ang puting panyo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang paningin patungo sa maamong mukha ni Don Santiago. Isang kalmado at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang umiling ng may buong paggalang. Ang mabagal na paglalakad ni Soledad palabas ng malaking pintuan ng punerarya. Iniiwan ang marangyang alok ng bilyonaryo. Bit-bit lamang ang isang simpleng desisyon kung saan at paano niya tunay na gustong gugulin ang natitirang araw ng kanyang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang malamig at kulay abong silid ng bilangguan, tahimik na nakaupo si Don Santiago. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakatungo sina Sebastian at Carmela. Wala na ang mga mamahaling damit, ang makikintab na alahas, at ang kinang ng kanilang kayabangan. Pinalitan ang lahat ng ito ng maputlang uniforme ng mga bilanggo at mga matang tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Hindi gumamit ng pera o impluensya ang matandang bilyonaryo upang ilabas ang mga ito. Hinayaan niyang gumulong ang hustisya at pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan dahil iyon ang tama. Subalit bago siya tumayo upang lumisan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at idinampi sa malamig na salamin. Tiningnan niya ang kanyang mga anak nang may halong pighati, ngunit may malalim na kapayapaan. Pinatawad na niya ang mga ito sa kanyang puso. Hindi upang palayain sila sa rehas na bakal, kundi upang palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa mabigat na kadena ng galit at paghihiganti. Sa kabilang dako ng lungsod, isang malayo at payapang mundo ang patuloy na namumukadkad. Hindi tinanggap ni Soledad ang alok na mansyon at limpak-limpak na salapi. Pinili niyang manatili sa buhay na simple, ngunit ngayon ay may napakalaking kahulugan at pagbabago. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malinis at bagong pasilidad, isang libreng klinika at punerarya para sa mga mahihirap, isang proyektong buong pusong pinunduhan ni Don Santiago at ipinangalan sa kanilang dalawa. Bilang tagapamahala, ibinubuhos ni Soledad ang kanyang oras upang siguraduhin ang bawat taong walang pambayad ay nakakatanggap ng maayos na pag-aalaga sa sakit at marangal na paghatid sa huling hantungan. Ang kanyang mga araw ay puno ng ngiti at walang hanggang pasasalamat mula sa mga pamilyang naisasantabi ng lipunan. At ang pinakamagandang tanawin sa kanyang paningin ay si Maya. Tumatakbo ang bata, malayang nakikipaglaro sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw. Ang kanyang pisngi ay mapula, ang kanyang paghinga ay normal, at ang kanyang pagtawa ay isang malinaw na awit ng kaligtasan. Isang mainit na hapon, nakaupo si Soledad sa isang mahabang kahoy na silya sa labas ng klinika. Sa kanyang tabi ay si Don Santiago na masayang bumisita. Sa gitna nila ay isang malaking mangkok ng mainit na pansit na niluto mismo ni Soledad. Isang simpleng pagkaing sumisimbolo sa mahabang buhay at hindi matatawarang samahan. Masayang sumusubo ang bilyonaryo kasabay si Maya na panay ang kwento tungkol sa kanyang pag-aaral. Pinagmamasdan sila ni Soledad nang may umaapaw na kagalakan. Wala mang mamahaling perlas sa kanyang leeg o diamante sa kanyang mga daliri. Nararamdaman niyang siya ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Nag-iwan ng isang napakalalim na aral ang kanilang naging paglalakbay. Ipinakita ng kanilang kwento na ang pinakamataas na uri ng yaman ay hindi ang inililihim
sa mga bakal na vault ng bangko, kundi ang kayang ibigay sa kapwa kahit na ikaw mismo ay walang-wala. At sa huli, ang pinakamatapang at pinakamalakas na kapangyarihan ng isang tao ay hindi ang kakayahang manira ng kalaban, kundi ang sapat na lakas upang magpatawad, maghilom, at patuloy na pumili ng kabutihan sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundo.